Nagbardagulan online ang isang political commentator at ang embahada ng China patungkol sa tensyon sa West Philippine Sea. Pati ang dalawa sa ating mga senador hindi nakapagtimpi sa paninermo numano ng China sa mga opisyal ng Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Merrimon Reyes. Ang huling pagkakaalam ko po nasa Pilipinas tayo. Wala tayo sa China. This is the Philippines. And we are in a democracy. Yan ang mainit na banat ni Senator Risa Hontiveros sa kanyang privilege speech sa sesyon ng Senado kanina. Kinondena niya ang mga opisyal ng China dahil sa umano'y panghihimasok at pananakot nila sa mga Pilipino. Giit ng senadora, ang mga bahagi ng foreign missions tulad ng mga ambasador ay panauhin lang daw at hindi arbiter ng demokrasya. Wala raw karapatan ang kahit sinong dayuhan na patahimikin ang mga Pilipino sa sarili nitong bansa. Ang freedom of speech ay hindi lisensya para sa representante ng isang dayuhang bansa na manghimasok, manakot at mambastos sa mga Pilipino dito in the name of free speech. Maging si Senator Erwin Tulfo, naggagalaiti rin sa mga kinatawan ng Chinese Embassy. Giit ni Tulfo, wala raw otoridad ang mga opisyal ng Chinese Embassy na sermonan ang mga Pilipino tungkol sa freedom of speech. Lalo't hindi rin naman daw umiiral ang karapatang yan sa China. If you do not like how democracy works in this country, then you are free to leave the Philippines. Get the out. Layas. Nag-ugat ang pagpalag ni Hontiveros at Tulfo nang ipatawag ng Beijing si Philippine Ambassador to China Jaime Flor Cruz. Yan ay para kondenahin ang anilay paninira sa China ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Hindi raw ito tanggap ng China at dapat bumawi ang Pilipinas sa negatibong epekto nito sa kanila. Huwag din daw konsintihin ng pamahalaan ang umano'y paninira at pang-uudyok ng ilang opisyal nito. Ang tawag tuloy ni political pundit Ronald Llamas sa embahada, trolls in suits. Agad din niyang pinalagan ng Chinese Embassy online. Buwelta nila, parang naging peke raw si Llamas. O sa malalim na salita, hyena in sheep's clothing o pagpapanggap umanong political analyst. Ang banat dyan ni Llamas. They totally missed the point na tayo ay nagagalit sa kanila dahil sila ay guest natin sa ating bansa, yung kanilang embassy. Pero, ba't sila haras sa ating mga frontliners? Doon dapat mag-focus itong exchange na ito. Hindi kung tama ba yung wolf at saka hyena. Sa kabila niyan, nanawagan naman ang Department of Foreign Affairs ng kalmadong komunikasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Kahit daw pinapahalagahan ng Pilipinas ang makahulugang debate, mahalaga rin dapat ang professional at magalang na palitan ng salita sa harap ng publiko. Hindi naman daw niyan ikabababa ang pambansang interes. Kailangan din daw ang pagiging mahinahon para hindi mahadlangan ang diplomasya. Si Pangulong Bongbong Marcos naman, suportado raw ang mga pahayag ng ating mga opisyal. Kapag po ang mga ahensya ng gobyerno, ang mga heads po ng ahensya ay tama at naaayon sa ating advokasya na ipaglaban ang karapatan at interes ng bansa, yan po ay sinusuportahan ng Pangulo. Nagbabalita mula sa Frontline, kapatid mobile journalist Merrimon Reyes, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.